Diyos ko po, grabe to. Nagulantangan lahat sa balitang ito. Kung puno, kumpirmado na. Tamba na tulala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong pagdepensa ni Congressman Puno kay Speaker Martin Romualdez habang ini-interview siya ni Karen Davila. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macana. Syempre, suportahan natin ang The General's Viewpoint mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-follow para maging updated tayo sa mga balita, sa mga reactions at sa mga vlogs na ginagawa ni General Macana at sa mga balitang hinahatid niya sa atin. The General's Viewpoint, ha? Pakisuportahan, pagpatuloy natin. Grabing supalpal ito. Talagang hangang-hanga ko talaga dito kay Karen Davila na walang pakundangan. No? Yung ginawa ni Romualdez, sinabi mong biktima pa siya. Itong ginagawa niya, inexcusable. Grabe. So parang dito sa sinasabi ni General Macanas, merong isang magandang ginawa si Karen Davila. No? Tungkol dyan, ba? Dinidepensa. Biktima daw si Romualdez. Biktima? Pakinggan natin, ha? And he's the target. He allows it to happen because well, Congressman, I mean, I understand you work with him, but I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. Yeah. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not a time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo ng kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. This could be the levels of Nepal. That kind of anger, which I hope not, but at the end of the day, when you hear about homes abroad, I mean, Congressman, it's very difficult to defend Martin who was in power unless he submits his salad. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. I mean, it's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Gusto niyang tumabi. Oh, tama naman yung sinasabi ni Ma'am Karen Davila doon. Oh, yan nga yung sinasabi nga ni General Macanas na napuri niya si Karen Davila na parang meron ngang magandang ginawa si Karen Davila about doon. No? Diyan ako napapapalakpak kay Karen Davila. Kasi tama naman si Karen Davila eh. Sa kabila ng mga wealth, 'di ba? Kita mo 10 bahay sa Forbes. At palakpak. 'Di ba? Napapalakpak tayo 10 bahay, oh. Mantakin mo, no? Ikaw is ganun lang ang trabaho mo. Kasi magiging question eh. Kahit naman sino eh. 'Di ba? Pagpalagay natin ang pwesto sa gobyerno, no, hindi ka kaagad makakapag-afford ng ganun katitindi na mga pag-aari. Pwera na lang kung may ginagawa kang special magic. Kahit nga presidente, hindi naman ganun kalaki sweldo. 'Di ba? Kumbaga sige, 100,000 sumusweldo siya ng ganoon.
Pero yung sasabihin natin na masyadong wealthy ang buhay mo, parang magiging questionable yun. 'Di ba? Siyempre, lalong-lalo na kung ikaw, sinasabi nga ni Ma'am Karen na ikaw, speaker, congressman, parang ganun lang. Bakit ganun? Yun yung kino-question. Bakit ganun ka kagarbo, ganun ka kayaman? Bakit hindi mo ipinapaliwanag sa tao? Kasi ito na nakikita ng mga tao yung butas Kumbaga, si Tambi parang inaakusahan na ng mga tao Binibirya na siya. Kumbaga, galit na sa kanya yung mga tao. At saka lahat ng humaharap na mga testigo, yung mga iniimbestigahan, siya yung tinuturo, tsaka si Salty. Hindi naman sa akin nanggagaling yan, pasensya na ako na may mention yung pangalan nyo, pero balitang-balita naman kumbaga sinasabi lang natin dito. Ngayon, kung talagang hindi kayo involved dyan, kung wala kayong ginagawa, pwede naman kayong magsalita, pwede kayong humarap. Diba? Bakit kayo ayaw magpa-imbestiga? Ba't ayaw niyo hiharap yung sarili nyo? Ipaliwanag nyo sa tao kung meron talaga kayong ipapaliwanag. Ipakita nyo yung mga salin, ano ba yung sinasabi ni Ma'am Karen na ipakita nyo lahat. Kay VP Sara, gustong-gusto nyo ipakita yung pag-aari ng mga Duterte. Yung mga nandiyan sa kamara, gustong-gustong isa-isahin yung mga ano. Pero bakit dyan? Kayo ayaw nyong ipakita yung sa inyo. Parang napaka-unfair naman kay VP Sara yun, ha? I-segue uli natin kay VP Sara. Kasi yun naman talaga magiging basihan natin Kasi masyado silang aktibo pagdating sa mga kayamanan daw ng mga Duterte, Mariusep. Diba? Sa mga wealth ng Duterte. Diyos ko naman, kita mo naman yung bahay ni Tatay Digong. Diba? O pagpalagay natin, sige, merong kayaman. Diyos ko naman, Mariusep. Kita mo naman kung paano kadesente lang yung mga Duterte. Kadesente lang silang hindi magharbo, walang magagarang O kayo, 'di ba? Sa mga Duterte, updated kayo, gusto niyo mag-updated kayo, gusto niyo ipakita lahat, pero kayo hindi niyo ipinapakita kung ano yung mga ng pag-aari, yung saan galing, kung saan ganito, ganyan. Wala dapat kayong katakutan kung wala kayong kasalanan. Unti-unti mo yung pag-iimbestiga Kung talagang wala kayong kinalaman, magpapaimbestiga kayo. Kasi hanggat hindi kayo humarap, hindi kayo nagsasalita, patuloy kayong pag-iisipan ng masama. 'Di ba? Kasi, pagpalagay natin, may kasabihan na kapag ikaw umungol ka, ikaw ang guilty. Kapag tahimik ka, kahit na anong ginagawa sa'yo, hindi ka guilty. Pero, depende pa rin sa sitwasyon yun. Depende pa rin. An attack is made Ulitin natin, ha? and he is the target. He allows it to happen because Well, Congressman, I understand you work with him, but I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not a time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo ng kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. This is the levels of Nepal. yeah. That kind of anger, which I hope not, but at the end of the day, when you hear about homes abroad, Congressman, it's very difficult to defend Martin who was in power unless he submits his saled. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. It's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya, gusto niyang tumabi. Parang biktima pa siya, no? Ang bait niya, gusto niyang tumabi. Grabe.
Eh kita mo naman di magpamudmud ng ayuda yan eh, no? Di ba? Oh, mamimigay ako ng 2,000 dito! Hey! Oh! Di ba? Kung makapag-ano siya, parang kung makapagtapo ng pera. Kasi sa akin lang ako, nagiging question na sa akin yun. Ikaw, mamimigay ka ng pera kung saan-saan, mamimigay ka ng ayuda galing sa bulsa mo. Malabo yun. Kahit sinong politiko, bihira ka makakita nun. Mamimigay ka ng ayuda na tipong manggagaling sa'yo. Eh di wow. No? Siyempre, magagaling pa rin sa taong bayan yan. Kumbaga, ang nangyari kasi ng mga panahon na parang nakita, sinasabi nga ng mga tao, parang yung pera ng taong bayan, pinamimigay lang din sa taong bayan. No? Parang ganun. Pero may mga paggagamitan tayo dapat. O ngayon, di ba? Gaya na sinasabi ni Ma'am Karen, no? Kumbaga, ikaw pa yung biktima. Diyos ko naman. Sa milyon-milyong tao ang naging biktima talaga nung baha. Diba? Sino kaya ang tunay na biktima? Kasi yung sinasabi ni Puno na biktima daw siya si Tambi. Parang ano naman yun? Parang napakalabo. Siyempre, kumbaga, tropa. Di ba, ikaw ba naman, ilalaglag mo ba sarili mong tropa? Siyempre, hindi. Di ba? Hindi mo basta-basta para ilagay siya sa pugon. Yung maluluto siya. Kumbaga, sige, kung wala talaga kinalaman, nung ulitin ko, dapat ipakita niya yung dapat ipakita sa mga tao. Kasi nga kayo dyan sa Kongreso, gusto nyo ipakita yung kay BP Sara sa mga Duterte, pero kayo ayaw nyong ipakita. Kaya talaga nagiging unfair sa mga tao yan. At saka parang yung sinasabi nga ni VP Sara na 2 tao lang ang humahawak sa budget, parang tumutugma na eh. Nagdudugtong-dugtong na yung istorya ni VP Sara. 'Di ba? Doon pa lang kitang-kita na natin. Grabe itong mga kongresista, no? Sobrang loyal nila kay Martin Romualdez. Dinidepensa Kasi ganito yan eh, general eh. Para sa pasensya na, siyempre alam ko may mga matitinong kongresista talaga. Meron pang mga matitino dyan. Diba? Gaya ni Congressman Toby Chanco. Gaya ni Barsaga. Gaya nung iba dyan. Alam nyo na sa sarili nyo kung sino-sino kayo, yung mga congressman. Alam nyo na rin mga katunay kung sino-sino sila. Kumbaga siyempre, kaya nila parang, kumbaga parang may pumapanig siguro kay Tambi. Siyempre, kung ikaw ba may pinakikinabangan, 'di ba? Wala tayong pinupunto rito, wala tayong pinupuntong tao rito. 'Di ba? Tanggalin na natin si Tambi. O sige. Kumbaga kung ikaw may sample na natin, kung ikaw ay nakikinabang sa isang tao at alam mong nakikinabang ka rin sa kanya, nakikinabang sa sayo, nakikinabang sa kanya, nagpapakinabangan kayo, bakit hindi mo siya isasamba? Siyempre, sasamba mo siya eh. Dahil sa kanya, nagiging hayahay ang buhay. Diba? Kasi kung ito mawawala tong tao na to, hindi magiging hayahay ang buhay natin. Eh kung mapalitan to, diba, ang pumalit mahigpit. Ang pumalit, yung hindi na tayo makakalusot, di kawawa tayo. Parang ganun lang yan. Hindi dahil sa magkakaibigan kami yan, hindi dahil sa sinusuportahan namin yan, solid kami, hindi dahil doon. Meron pang pinakamalalim na ugat dyan. Pasensya na sa nasasabi ko pero ganun din yung napapansin ng ibang tao, hindi lang sa akin ang gagaling. Talaga na biktima lang daw. May isang kongresista, nabasa kong post kanina, Congressman Conghon. Mahal na mahal daw ni Romualdez ang Kongreso. Mahal niya si PBBM admin, kaya nagsakripisyo na lang daw, nag-step down. Sige, depensahan nyo pa ang inyong speaker. But hindi nyo maloloko ang taong bayan. Yun ang problema, General Macanas eh. Sinabi niya mahal na mahal niya ang PBBM admin. Mahal na mahal niya ang Kongreso. May binanggit ba siyang mahal na mahal niya yung taong bayan? Wala. Wala siyang binanggit. 'Di ba? Hindi nabanggit. Kumbaga hindi nabanggit ni General Macanas 'yon. So ang ibig sabihin nun, wala siyang nabanggit na mahal niya ang taong bayan. 'Di ba? Mga siyempre mamahalin mo 'yung mga ropa mo 'yan eh. 'Di ba? Ganun. Mahalin mo 'yan. Preso mamahalin mo 'yan. PBBM admin, mamahalin mo 'yan. 'Di ba?
Yung mga taong kumonsinti sa'yo, mamalo. Pero yung taong bayan ba, masasabi mo ba sa taong bayan na mahal ko yung mga taong bayan? Kasi kung sasabihin mong mahal mo yung mga taong bayan, hindi magkakaroon ng mga ganitong issue at hindi sasabit yung pangalan. 'Di ba? Kung matino, kung ano, hindi ko siya hinuhusgahan, ha. Hindi ko siya agad ginajudge. Pero bakit sumasabit yung pangalan niya? Bakit lumalabas yung mga pangalan niya sa investigasyon? So sasabihin dito, sinisiraan siya. Ano ang dahilan para siraan siya? Para palitan siya sa kamera bilang speaker? Eh Diyos ko naman, alam naman natin kung gaano ka-solid ang kamera sa kanya. Di ba? Solid na solid. Kulang na lang nga, patayuan siya ng rebulto ron eh. Oh. Pangalawa, ano ang dahilan? Para sirain ang pangalan niya. Yung sinasabing sinisiraan lang siya. Siya ang biktima dito. Ano? Dahil tatakbong presidente sa 2028? Paano naman? Paano sisirain siya doon kung tatakbo siya sa 2028? Eh, bagsak naman siya sa mga survey. Ang lakas ng mga kalaban niya. Talagang hindi talaga siya mananalo kahit na balibaliktarin mo yung senaryo. Talagang hindi siya mananalo bilang presidente. Wala. Hindi siya para sirain. Wala. Doon pa lang sa siraan, wala, malabo eh. Di ba malabo? Ano yung dahilan ng mga taong nagtuturo sa kanya doon sa mga investigasyon, bakit siya sinasabit? Para makaganti yung mga Duterte, Mariusip? Ba't naman sa kanya daganti yung mga Duterte? Kung gaganti yung mga Duterte, doon sa mga tao na talagang tumirya sa mga Duterte. Eh, hindi naman siya nagsasalita masyado. Tahimik lang siya. Kumbaga, may mga galamay naman siyang nakakilos doon. Oh. Siyempre, kung yung galit ng Duterte, ang sasalo niya na unang-una, siyempre si PBBM. Alam naman natin yun. Oh. Siya unang-una sasalo. Bakit si Tambi pa yung pupuntiryahin? Siyempre, hindi na. Oh. Diba? Anong dahilan? Umabot na yung sukdulan. Yes, sumabot na talaga sa yung pagre-resign niya, it's not enough. Yes. Anong sinasabi ng karamihan? Dapat mapanagot. Kaya humanda kayo dahil hindi pa tapos ang galit ng taong bayan sa inyo. Yes. Hindi sa inyo ang pera na yan. Pera ng taong bayan yung budget na binababoy. 2025 budget. Grabeng the most corrupt budget in our nation's history. Baka pag narinig ng mga tao yung sinasabing biktima si Tambi, baka lalong mag-init ang ulo eh. Yung sinasabi ni General Macanas, paano yan, totoo yan. No, hanggat nagkakaroon ng mga ganyang klaseng senaryo na kinaiinisan ng mga tao, talagang magtutuloy-tuloy yan. Sana, syempre tayo iniisip natin na huwag sana tayo magaya sa Nepal, sa Indonesia, huwag sana ganun. Pero, huwag nyo naman kami masyadong itulak. Di ba, mahilig kasi kayo mag-push. Gaya si BP Sara, hindi naman pumapalag sa inyo dati, tahimik lang siya. Pinush nyo siya, nag-trigger sa kanya yun. O huwag nyo din masyadong i-push yung mga tao na matrigger sila na mangyari yung gaya ng ginawa ng Nepal. Di ba? May kagagawan. Saldico and Martin Romualdez. Oh. Nasaan yung small committee report? Hanggang ngayon, hindi nila may pakita. Anong ibig sabihin nun? Niloloko ang taong bayan. Tapos ngayon, biktima lang. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boss na yun, ang video na yun, na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.